Sa pagkakataong pong ito ay makakausap naman natin ang two-time Olympic gold medalist at tinaguriang Golden Boy ng Philippine Gymnastics, Carlos Edriel Yulo. Kasama niya ngayon si Diane Castiller live mula sa Paris, France. Diane! Yes, kabayan, wow, ang sarap sabihin. Kasama ko ngayon ang double gold medalist ng Pilipinas mula sa Paris 2024 Olympics, the small but incredible Carlos Yulo. Carlos, congratulations muli mula sa buong bansa. At unang-una, ipakita mo muna ang dalawang gold medal. Ayan, sobrang bigat siya, di ba? Wow. Ayan. Carlos, hindi ka nakatulog this whole competition. Una, nakatulog ka na ba kagabi? Kagabi po, hindi pa nga rin po. Nakatulog ako mga 2 na. Nagising po ako ng mga 7. So, hindi pa rin po talaga kompleto yung tulog ko. Pero gising na gising yung katawan ko. Pero right now, yung ulo ko medyo foggy po siya. So, I have to take a nap po later. Yeah. Ang sabi mo, ang kahapon alam ko medyo in shock ka. Diba? Ngayon, medyo nag-sink in na ba na pagising mo, wow, I have 2 gold medals mula sa Paris Olympics. Yeah, makikita ko yung ibang mga post and naiiyak din po ako na ganun yung naging result ako. Grabe. So, sobrang emotional and grateful po talaga sa experience na to. Grabe. Ngayon, nag-sink in na siya. Pero baka mas mag-sink in to kapag uwi po siguro. Yeah. Anong ginawa niyo kagabi? How did you celebrate? At saan mo nilagay yung dalawang gold medal mo sa paghabang? Yeah, habang kumakain po kami ni Chloe po, nasa tabi lang po namin, nagdi-dinner po kami. And yeah, may celebrate po na ganun. Kumain kami ng cake also. Oh, you ate some cake? Yeah, kasi may nagbigay po na fan. So, ayun po yung cake namin kahapon. Sweet. Alam mo ba kung gaano kasaya ang buong Pilipinas, hindi lang, back home, pero sa buong mundo? Nagising sila Monday morning, meron na tayong 2 gold medal. We jumped to number 21. Kaloy, pangarap mo to, pero ngayon, natupad mo ang pangarap ng mga Pilipino all over the world. You've become one of probably the greatest athlete of Philippine sports. Ako rin, hindi rin po ako makapaniwala. Grabe yung mga dinanas and pinagdaanan ko po. Alam po yun ni Ma'am Cynthia, nandun po siya all the way through ups and downs. Simula nung bata ako nangarap na makapunta sa Olympics. Yeah. Hanggang nakapag-Olympics sa Tokyo. Yeah. Nag-failed sa Tokyo, yeah, and pinalakas yung experience na yun, pinalakas ako noon. And eto na yung time ko. Binigay ko yung buong puso ko. Nagpapasalamat ako sa Diyos na narinig niya yung mga dasal ko. Yeah. I remember after the Tokyo Olympics, super disappointed ka kasi hindi mo nagawa yung mga pinapractice mo. Sabi mo sa akin, parang hindi ka naniwala na kaya mong pantayan yung mga gymnast grace. Pero ngayon, paano mo binago ang outlook mo to not just become a very good gymnast that all the technical officials were saying in the world to become the great athlete ngayon? Anong binago mo, Kaloy, in the last 3 years? Yeah, nasabi ko po sa interview ko after Olympics, lahat po ng magiging competition ko is like revenge po. Pero hindi po talaga siya sustainable talaga. Yeah. More like kailangan kong aralin yung personality ko, yung sarili ko, kung paano ko i-view yung mga techniques sa gymnastics and sa buhay po ba. Kailangan kong mag-adjust sa mga ganong perspective and mas makita yung magagandang bagay pa, hindi lang basta sa sports po. And yan, maraming taong tumulong sa akin, especially si Ma'am Cynthia. Yeah. Talaga, grabe. Si Chloe and yung family ni Chloe na sobrang supportive and naalagaan yung well-being ko. Ang dami ko natutunan sa training camps kay Coach Aldrin, kaila Coach Ben, sa UK training camps. Si Jake Jarman, nagbigay daw ng Jake, sa'yo. yeah. Huh? Kinukulit ko siya talaga sa vote. Ano bang, paano nyo ito ginagawa? Paano mo ito ginagawa? And binigyan niya akong advice. And it kind of worked for me nung umuwi na ako sa Pilipinas. It did work. Yeah, and sa Korea training camp, naging maayos yung relationship namin ng mga coaches and gymnasts. And chinicheer namin yung isa't isa. Doon po, naging open ako.
mas naging tutok sa sarili din and sa personal life ko. Yeah. I think a big part of your success now, sabi mo lagi ka nang nagdadasal. Yeah. Diba? And then I understand na the night before your competition, nagpa-praise and worship kayo. You sing praises to God every night. Can you tell us about that? Kung gaano nakatulong ang faith mo? Yeah, every time po na cloudy or yung utak ko, pag natatakot ako, Yeah. Kinakabahan, palagi ako nagdadasal sa Kanya. Sinasabi ko na gabayan, protektahan niya ako sa kung ano yung gagawin ko at siya na yung bahala sa akin. Alam kong may nakalaan para sa akin. Di talaga ako sumuko. Pinakita ko na kaya kong panindigan kung ano yung hiniling ko. Kasi mabigat po yun. Yung, hindi lang basta shielding, responsibilidad ko din po na mag-training ng maayos, matulog ng maaga, kumain ng ganito, kumain ng ganyan, umiwas sa ganito, yung mga ganung bagay po. Kaya worth it po talaga na lahat ng pagdadasal, paghihirap, para sa Kanya po lahat yan. Pero sobrang hirap pinagdaanan ko. I know Cynthia's been telling me that. You know, I've seen you since nung bata ka pa. Was there ever a time, Kaloy, na gusto mo na mag-quit? Na ayaw mo na, sobrang parang hindi ko Marami po. Pero there was? When? yes po. Nung nasa Japan ako actually, maraming beses na po talaga. Hindi ko na mabilang din sa palad. Kasi malungkot. Yeah, malungkot. Mahirap. Sa ganong edad po, mahirap i-take yun. And naiintindihan ko na hindi normal yung ganon. Or normal pala yung ganon na susuko yung bata. Siyempre, may struggle po yun. And ako lang yung mag-isa po na nandun. Pero yun nga po, yung etong Olympics after ng Tokyo, I'm really eager po talaga na gusto ko talaga yung ginagawa ko. Gusto ko makamit yung pangarap ko po. Well, totoo nga, the sweeter the challenge, the sweeter the victory. You have two reasons to be super celebrating now. Kaloy, the fame and fortune na matatanggap mo, I think you probably heard, hindi na mabilang ang cash incentive, yung condo mo sa BGC naging 3 bedrooms na fully furnished, 2 lots from Mayor Tolentino in Tagaytay. And wow. Oh, you did? I did not know that. Oh, you didn't know that? Yeah, he said, hindi lang isa, dalawa. So, parang yung Congress kanina binalita na invest na 3.6. So, hindi na mabiling. You're going to be, how do you think this will change your life? Paano magbabago ang buhay mo? Yun nga din po, di ko din po right now alam, pero may mga tao na po akong kilala na tutulong po sa akin and magmamanage po ng ganito. And syempre si Ma'am Cynthia palagi lang po siya nandyan, mag-ask po ako ng mga questions kung ano yung magandang gawin po sa money. Pero for sure I'm gonna save it and invest po for the future. Hindi naman po ako palaging atleta. Minsan lang to and sinot ko yung shot ko and tumama naman po. For sure. Really grateful po kay Lord talaga. Siguro after neto, focus po muna ako sa personal life ko. Pero hindi ko pa rin po pababayaan yung physical health and mental health ko. So rest ka muna sa gymnastics after this, Kaloy. Ano mga immediate plans mo? Wala din naman po akong competition as of now. Ito na po yung malaking competition ko and naging stressful na rin po yung taon na to. You can breathe na. Huminga, you can smile. Focus muna din po sa sarili ko and i-align ko po yung utak ko ulit and make ng plans ulit for another Olympic cycle. So, marami nagtatanong, lalaban ka pa ba sa LA 2028? Yes po. Definitely, of course. 100% po. 100%. Narinig natin. With the team, hopefully. Right? Wish ko lang this year also and hanggang mag-2028 na magandang health po talaga and super safe lang po. Ayun lang po talaga. Okay, magtatanong si Kabayan Noli De Castro. Go ahead, Kabayan. Maraming salamat, Dayan. Kaloy, unang-una, congratulations, ha? Wala po. Wala? Yes po. Wala? Narinig ka ako, Kaloy? Narinig mo ako, Kaloy? Kaloy? Ito.
Narinig mo? Ayan. Narinig mo na ako ngayon? Narinig mo na ako, Kaloy? Kaloy? Yes po. Yes. Okay. Po. Unang-una, congratulations, Kaloy. Hello po. Okay. Gumawa ka ulit ng kasaysayan para Maraming salamat po. Okay. Gumawa ka ulit ng kasaysayan para po sa ating bansa. Ang napansin namin, mas relax ka na ngayon sa men's vault finals. Para kang lumulutang, para kang napakagaan na tao. Mataas na ba ang tiwala mo kagabi na makapag-uuwi ka ulit ng medalya? Paano mo nagagawa yung para kang bulak na lumilipad? Actually, kahapon po, bago po nung araw na yun, hindi talaga ako nakatulog po kasi hype na hype po yung buong katawan ko. So, para mga 1:30 AM na po yata ako natulog. So, ayun po, nagising din ako ng maaga kasi meron po akong training. May podium training po ako. So, kailangan ko pong mag-adjust po para sa competition. And yeah, dami ko pong naps na ginawa. Di ko rin po expected na magme-medal ako sa vault kasi ang expected ko lang and hope ko lang po talaga is magandang performance and safe po na performance, walang mangyari sa akin masama at walang injuries po. Ayun lang po talaga. So, grabe po kahapon, parang bonus round po. Grabe, grabe si Lord. Grabe po yung yung blessings na natanggap ko. Super blessed po talaga. Oo. Okay, Kaloy, kasama namin dito si Henry Umaga Diaz ay may katanungan din sa iyo. Henry? Salamat kabayan. Kaloy, yung pressure siguro, matindi yung pressure bago yung laro, no? yung performance at naka back-to-back gold ka pa. Pero meron bang pagkakataon halimbawa, bago yung iyong performance kagabi, kahapon, na problema ka na sa training mo, sa finances mo, para makapag-train ka ng gusto, at paano mo na-overcome ito? Kahapon po kasi yung first vault ko, actually. Hindi ko po siya natatay sa training and hindi ko na po siya na-training actually. Kaya sobrang gulat po ako nung natayo ko po siya sa competition. And sobrang gaan ko rin po kahapon. Nakatulong din po kasi yung performance ko sa floor kasi nawala na po yung stress ko. And na-relax and chill na lang po ako nung finals. Kaya sabi ko sa sarili ko, all out na to kahit anong mangyari. Maging safe lang ako, okay na ako dun. And si Lord talaga lahat gumawa nun. Wala po ako masabi. Sobrang grateful po talaga. Karen? Kaloy, si Karen Davila ito. Congratulations sa iyo, Kaloy. Ang una kong tanong... Maraming salamat po. Yes, tinalo mo ang Armenia si Arthur Davtyan at maging ang Great Britain si Harry Hepworth. Sino sa kanilang dalawa ang pinakamatinik mong kalaban at kinatakutan mo dahil sa galing nila? Yung akala mo, matatalo ko dito. Well, ang dami pong magaling na bolters kahapon. And si Jake po kasi yung may pinakamataas na difficulty, which is kagaya ko po. Kami lang po yung dalawa may 6.0 na difficulty sa vault. So, siya po talaga yung ginaabangan ko po. And si David na naman po, pag na-stick niya po kasi yung dalawa, like, pwede po akong matalo po. And yun po kasi yung lumabas eh. Nakakatawa nga lang po kasi like sa mga World Cups po, palagi po ako yung pangalawa or pangatlo. Yeah. And then, palagi ko sinasabi sa sarili ko na baka sa Olympics ako na to. And then, nangyari po talaga siya. Kaya, natatawa po ako kahapon. And, hindi po ako makapaniwala kasi naka-gold po ako sa 2 araw na competition. Grabe. Kaloy, ang isinusulat ng international media ngayon, ang perpekto mong triple turn doon sa vault. Itong 3 beses kang umikot, is it the first time you did it? Napaghandaan mo ba ito? Because ang sabi ng mga experts, perfect pati ang legs mo, diretsyong-diretsyo, ni walang curve.
Nung sa mga training po namin sa Philippines and syempre sa World Cups po namin siya na actually nakuha po. Yan, napapractice po siya. Pero dito po hindi po kasi lumalabas siya. So, worried po ako talaga. Pero, ayun po, gulat po ako talaga nung lumabas po yung ganun kagandang vault ko po. Kabayan uli, ano? Ikaw ba'y kailan babalik dito sa Pilipinas? Tatapusin mo ba ang closing ceremony dyan sa Paris Olympic? Kailan na babalik? Tatapusin mo ba yung closing ceremony? Will you be watching that? Hindi na po eh. Kasama ko po si Ma'am Cynthia po. Going with the POC President Bambol and Cynthia. Yun, After okay. the closing. Okay. Cynthia Carrion, of course. Cynthia Carrion, of course. Okay, Kaloy, ang buong Yeah. ABS-CBN News at ang ating mga kababayan na nagagalak sa iyong pagkapanalo. Again, congratulations sa iyo, Kaloy. Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol. Alas 6:30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa TV Patrol Weekend. Sa bago nitong oras, alas 5:30 ng hapon.